Hello guys! Welcome back again sa channel natin. Okay guys, so meron naman tayong bagong content ngayon. Actually, hindi naman ito yung usually na ginagawa content dito sa channel natin. Naisipan ko lang din kasi naalala ko, may mga comment and then may mga nag-chat-chat sa akin na about do sa mga issues sa mga computer nila. So, nanghihingi sila ng advice sa akin. Itong casing nito, mga USB port, is hindi na nagpa-function kasi mga kalawang na rin. Tapos, medyo maluluwag na. So, kapag nilagyan mo siya ng mga USB type, ng mga cable or mga USB flash drive, hindi na siya nare-read. And then, yung ano niya, push button dito sa front panel, yung mga power button, reset button, meron siyang hindi na gumagana na. Actually, nag-i-stack up na siya kahit sa power, pipindutin mo siya. Mabagal talaga yung system niya. Chinek ko na kay SSD 128 nga lang. Processor nito is i3 na 8th generation. Tapos yung board niya okay naman. So, yung isang memory niya is yung one stick lang na 8GB. Yung low profile, wala siyang spreader. Tapos, may isa pa tayong concern. Yung power supply nito, generic lang, yung pan niya medyo mahina ng umikot. So, yun yung usually na naging problema ng mga generic na pan. Actually, malaki naman yung pan niya, yung big pan siya. Pero, napansin ko is hindi na siya gano'ng kalakas umikot. Ayaw ko naman mag-repair ng mga ganyan ng mga power supply. So, I decided na replace na natin ng bago. Yun na lang naisipan ko dito. Papakita ko sa inyo yung before and after. Natanggal na natin yung motherboard sa casing, tinanggal ko na rin din yung SSD, yung memory, yung stock cooler ng CPU. So napansin ko na kailangan na talaga natin palitan din yung CPU cooler kasi nga yun nga, hindi na magandang tingnan kasi madumi. Yung memory nilinis rin natin siya, kahit yung SSD nilinis rin natin siya kasi nga medyo nakapitan na rin ng mga alikabok. Ipapakita ko na sa inyo yung mga parts na ipapalit natin or yung i-replace natin doon sa dating setup. Unahin ko na ipakita sa inyo yung CPU cooler. Ito yung brand PC cooler, yan, RGB na rin siya. Madami tayong stock nito. And then, dito sa may pan naman, yan, kaya meron tayong pan dito kung maaalala ninyo. Doon sa dating mga setup natin na mga build natin na PC, di ba tinanggal ko yung mga pre na stock na pan. So, ang ipapalit natin guys na power supply doon sa dating setup is in-play na brand. So, 550 watts na to. And then, yun nga, RGB na rin itong pan nitong power supply na to. Tapos, yun, 80 plus na rin na bronze siya. Mura na lang to guys yung ganito ngayon na power supply. Kaya, mas maganda naman to compared do sa mga generic na nabibili natin na mumurahin lang. And then, doon naman tayo sa casing. Yung casing natin, yung brand is Keytech. Tapos, yung model niya is yung TS300. Terminator series to. Kung makikita niyo doon sa mga dati natin ng mga build, meron akong build doon na ang ginamit kong casing is ganito rin na casing. So, maganda rin kasi to, naka-tempered glass siya. Wala naman to kasama na libre na pan. Kaya okay lang kasi mura lang naman tong ganitong casing. Hindi siya ganun talaga kamahal.